Matapos makaligo at makapagbihis ay bumaba na siya at nagtimpla na ng paborito niyang inumin sa umaga. Nagtimpla rin siya sa malaking tumbler ng gatas, Milo at kape. 1 liter ang capacity ng thermal tumbler niya kaya saktong-sakto lang talaga iyon sa mga malayo ang biyahe. Ang balak niya kasi na siya talaga ang magdadrive. Kasi unang-una, kumpleto naman ang tulog niya. Pangalawa, siguradong mas maagang gumising sa kanya si Roxy. Kaya malamang kulang pa iyon sa tulog. Para magkaroon pa ng panahon na makabawi ng tulog habang nasa mahabang biyahe. Noong ready na ang lahat ay pinatay niya na ang mga ilaw sa loob ng bahay at lumabas na dala ang tumbler at traveling bag. Lumabas na rin siya sa gate at doon na nag-abang. Makalipas ang 10 minutes ay may pumarada ng red SUV sa harapan ni Ryan. Noong bumukas ang bintana ay si Roxy na iyon. "Ay Ryan, tara sakay ka na." Sabi naman ni Ryan. Roxy, ako na lang magdadrive. Sakto naman ang tulog ko at hindi ako inaantok. "Really Ryan? Actually, yan din ang naiisip ko kanina. 3 AM pa lang kasi, gising na ako kasi kinuha ko pang sasakyang ito sa parking garage sa bahay ng boss ko. Kaya kailangan mas maaga akong gumising." Sabi naman ni Armani. "Hay, ang aking favorite person sa buong mundo. You never cease to amaze me. Kahit kailan ay mabait at thoughtful ka talaga. Kaya namimiss kita masyado kapag matagal kitang hindi nakikita eh." Sabi naman ni Ryan. Oo, ano pang hinihintay mo, Roxy? Lumipat ka na ng upuan, ako nang magdadrive. "Alright, salamat ah." Wika ni Roxy at doon na umupo sa upuan katabi ng driver seat tapos si Armani naman ay pinalipat sa gitnang bahagi ng mga upuan. Pagkasakay ni Ryan ay agad niya nang pinatakbo ang sasakyan. Sabi naman ni Roxy, "How's your vacation, Ryan? Nandito na yung parents mo?" Okay naman ang bakasyon ko. 1 week lang naman ako ron. Wala rin masyadong ganap dahil kakatapos lang magbagyo nung dumating ako ron. Nakapag-picnic lang kami isang beses tapos preparation na ng pagbiyahe papunta dito. "Really? Saan kayo nag-picnic? Doon din sa lugar na pinupuntahan natin sa likuran ng isla nyo?" Oo, doon lang. Ay, namimiss ko talaga ang lugar nyo. Lalo na ang experience ko noong may mga dolphin na nag-exhibition sa harapan natin. Sabi naman ni Armani. "Talaga? May circus roon ng mga dolphin?" Actually, hindi yun circus. Well, dolphins lang yun. At naglalaro sila ng mga kung ano-anong exhibition stand. Wow, ang ganda pala roon. Paano nyo nalaman na may lilitaw na dolphin sa bahaging yun? Ewan ko dito kay Ryan kung paano niya nalalaman dahil eksaktong paglitaw ng mga dolphin ay naroon talaga sa harapan namin. Sabi naman ni Ryan. Nag-text ako sa kanila. Sabi ko, sabihan ako kapag orasan ng paglalaro nila. Natawa naman pareho ang dalawang dilag. Sabi naman ni Armani. Parang sira naman to. Paano mo nga nalaman? Sabi naman ni Ryan. Malalaman mo yun kung taga-probinsya ka. Kapag may bagyo, unos kasi ay doon sila nagko-cover sa bahaging hindi nakatapat sa lokasyon na sobrang malakas ang alon. Noong naroon kami, kakatapos lang ng malakas na unos kaya alam kong after ng unos ay magbabalikan ng mga dolphin sa likurang bahagi ng isla. At yung hinintuang bahagi ay ang usual spot na dinadaanan nila kapag babalik na sila sa likuran ng isla. Kaya hinintay ko lang. Wow, ang galing mo naman, Ryan. Next time kapag uuwi ka sa lugar nyo isama mo rin ako. Wika pa ni Armani. Sabi naman ni Ryan. Naku, malabo pa yun anytime soon. Dahil nandito na ang buong pamilya ko at nag-aaral ng mga kapatid ko. Ano ba yan? Sana hindi niyo na lang ikinuwento. Naiingit lang tuloy ako. Sabi naman ni Roxy. How's your family, Ryan? Ayos naman. Masayang masaya sila sa bagong bahay na nilipatan nila.
Malaki kasi ang bahay at malawak ang lupain na sakop ng compound, kaya maluwag ang mga gagalawan nila sa labas ng bahay. Ang mga kapatid ko naman ay na-enroll ko na rin. Kinuhanan ko rin sila ng tutor na magtuturo sa kanila ng mga lessons na hindi nila nadaanan, pati na sa reading and comprehension sa Tagalog. Nice. Bilib na talaga ako sa'yo, Ryan. Lahat nakaplano sa'yo at alam na alam mo ang gagawin kung paano i-resolve ang problema. Wika pa ni Roxy. Sabi naman ni Armani, ang showroom, Ryan, kamusta naman? Ayos naman, lalo na nagtatrabaho ang tatay ko bilang janitor. Tapos nakapag-expand na kami ng main showroom at nakapagtayo na rin kami ng second annex building na tinawag naming floor stock building. Kaya mas marami na kaming stock ng mga prime units, hindi na mauubusan. Wow, ang astig mo naman, Ryan. Tinalo mo pa si tito mo, ah. Sabi naman ni Roxy, Armani, tama ka. Isipin mo, sa tagal ng hawak ni Jake ang showroom, pero wala man lang improvement. Samantalang si Ryan, halos magkakalahating taon pa lang, ang dami ng improvements ang nangyari. Si Jake kasi puro barkada, inom, at pambababae ang inatupag, kaya palaging walang pera. Sabi naman ni Ryan, Matutulog ba kayo? Magkukwentuhan na lang tayo dito. Matulog na kayo, maaga pa masyado. Mahaba pa naman ang oras natin para magkwentuhan roon. Babagalan ko lang din ng pagdadrive para hindi maistorbo ang tulog niyo. Alright, thanks Ryan, ah. Sagot pa ni Roxy at ibinaba na ang sandalan ng upuan at nagtakip na ng maliit na kumot sa kanyang ulo at natulog na. Sabi naman ni Ryan, Yung seatbelt, bakit hindi nakasuot? Sabi naman ni Roxy, kailangan pa ba yun? Maingat ka naman mag-drive at mabagal lang. Oo, maingat ako mag-drive Paano ang ibang mga sasakyan na maaaring bumangga sa atin? Hindi natin masasabing lahat sila ay maingat rin. Kaya tayo na lang din ang mag-ingat. Hindi kayo pareho makakatukod kung bigla tayong binangga at tulog pa rin kayo. Ikaw rin, Armani, kahit nasa likuran ka, mag-seatbelt ka na rin dahil sigurado naman na makakatulog ka. Oo na po. Wika pa ni Armani at pareho nang nagsuot ng seatbelt ang dalawang dalaga at tumahimik na para makatulog. Si Ryan naman ay nagpatugtog ng love song sa stereo pero mahina lang. Kaya agad na ring nakatulog ang dalawang dalaga ng mahimbing. Si Ryan naman ay mayat maya ang higop ng kanyang mainit na kape sa tumbler habang nagdadrive. Masarap mag-drive ng mabagal kapag maaga pa, lalo at kakaunti pa ang sasakyan na papauwi ng probinsya dahil weekdays naman noon. Ayan my loves, makakapag-relax na naman si Ryan sa isang beach. Pero this time, ang pinaka-paboritong babae niya ang kanyang makakasama. Ano-ano kaya ang mga maaaring maganap sa bakasyon na yun? Abangan niyo my loves ang kasunod nito. Tsaka yung ibang mga single stories natin, balikan nyo na rin at pakinggan. Siya nga pala, gusto ko lang malaman kung kailan po kayo lahat magsusubscribe. Umabot na naman ng 14 to 15,000 ng viewers, pero 2,000 lang ang nakasubscribe. My loves naman, hindi naman siguro abala sa inyong pakikinig kung pipindutin nyo rin ang subscribe button, di ba? Sige na my loves, pindutin mo na please. Para na rin updated ka sa mga iba pang i-upload natin rito. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye.